Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, pauna mensahe ninyo ay Knight of Swords. Things are going to speed up sa ngayon sa buhay ninyo, Cancer. At maaari ngayon yung parang maghahabol kayo, you're going to chase the time, no? Yung gano'n. Yung parang wala kayong sasayanging oras sa ngayon. Kung ano man ang gagawin ninyo, ano man yung pinagkakaabalahan ninyo, parang para sa inyo sa ngayon, every second matters, no? Every second matters. Kaya gagawa kayo ng yung parang ima-maximize ninyo sa ngayon yung oras, no? Na meron kayo. So good luck to that. We have Knight of Wands, and another fast-moving energy. So, talagang determinado kayo dito. Yung passion ninyo nandiyan dyan. Yung adrenaline ninyo napakataas ng level. Excited, determined, focused kayo sa ngayon. Ano? So, nagmamadali talaga kayo ngayon. So, you're being also advised dito ni Knight of Wands na in cases like this, no, na talagang kailangan ninyong magmadali or yun ang nararamdaman ninyo, there may be decisions din dito na pwedeng kaharapin ninyo at hindi na ninyo mapag-isipan mabuti. Kaya ang advice sa inyo dito ni Knight of Wands, follow your intuition as well. Lagi kayong magpagabay sa inyong gut instinct, sa inyong intuition, because kahit hindi na ninyo mapag-isipan ang kung anumang bagay, no, ng matagal, when you follow, when you allow your intuition to be your guide, ituturo kayo niyan sa dapat at best para sa inyo. The Magician energy, you're going to make things happen talaga sa ngayon. You're going to take action sa kung ano man ang mga pangarap ninyo, mga in-envision ninyo for yourself, yung mga goals ninyo, yung mga dreams ninyo. That is what you're going to do right now. You're going to take action towards that, no? So, talagang gagawin ninyo ang lahat sa ngayon para masimulan ninyo at magawa na ninyo kung ano man ang dapat ninyong gawin. So, ano kayo ngayon? Confident kayo. You're very confident and very determined na gawin na, simulan na para makalapit na kayo sa pagtupad ng inyong mga pangarap, pag-accomplish ng inyong mga goals. Speaking of intuition dito, High Priestess is here, and this is about intuition as well. So, reminder sa inyo ni High Priestess dito that you are being sent downloads, you are being sent intuitive messages dito na makakatulong sa inyong gabayan ka sa mga desisyon na gagawin mo sa ngayon. Okay? So, High Priestess is about intuition, this is about dreams as well, no? Sa kahit napakaswerte ninyo kasi divinely guided kayo, kasi kahit sa panaginip ninyo, pinapadalhan kayo ng universe, ng guidance, no? Para matulungan kayo on how you're going to navigate your current circumstances at this time. Kaya, napakahalaga na pakinggan ninyo ang inyong intuition, sundin ninyo, at pay attention also sa inyong mga panaginip, okay? So, we have Ace of Wands. There is a new beginning energy dito, no? Meron kayong opportunity na parating dito at pag-iisipan ninyo yan mabuti on how you're going to navigate that, kasi siguro gustong-gusto ninyo kung ano yung opportunity na parating sa inyo. Maaring yan ay gustong-gusto ninyo, maaring that is where your passion is, kaya talagang you will be excited to take that, no? Excited kayo na simulan yan, no? Talagang hindi na ninyo yan, hindi na kayo magpapaligoy-ligoy, hindi na ninyo yan hahayaan pa na i-consider ninyo or pansinin ninyo the next day, but right there and then, gagawa kayo ng paraan para masimulan na ninyo kung ano man ang opportunity, i-grab na ninyo kung ano pa man yan. So, what else? We have Six of Swords. Some of you is going to travel, no? This is travel energy, moving on energy. Some of you, may relocation dito, nagagawin, no? Maaring pupunta kayo sa ibang lugar, magmamigrate na kayo, magtatrabaho kayo sa ibang bansa, magtatrabaho kayo sa ibang lugar.
kung saan man kayo manggagaling dito, no? Yung parang ano kayo dyan eh, nanggagaling kayo sa isang sitwasyon na hindi na maganda, hindi na healthy para sa inyo. Kaya napilitan kayong umalis, iwanan, at maghanap ng ibang lugar, ibang sitwasyon na pupuntahan ninyo, ma-experience ninyo para kayo ay maging masayang muli, maging peaceful, mahanap ninyo ang harmony within yourself, no? So definitely, you are heading towards a calmer waters dito kasi nanggagaling kayo dito sa isang magulo, isang toxic na sitwasyon. It could be anything. Could be trabaho, relationship, pamilya. It could be anything, no? Na aalisan ninyo, iiwanan ninyo because ano na yon, unhealthy na ang sitwasyon ninyo dito, no? And you are choosing yourself. You are choosing your happiness, your well-being, your sanity, di ba? Yung katahimikan ninyo, yun ang pinipili ninyo. So, what else? We have 8 of Swords. Ayan. So, kung dati, hindi kayo makapaglakas ng loob, no? Parang dito rin kayo nanggagaling, no? This could be related to this. Feeling ninyo dito sa 8 of Swords, hindi ninyo magawa kung ano yung gusto ninyong magawin. Hindi ninyo ma-express yung gusto ninyong ma-express. Hindi kayo makapag-take action. Kasi feeling ninyo, you are powerless, no? So, siguro yun ang akala ninyo. But, that is just your akala talaga. That is just your illusion. That is just in your mind. But, magkakaroon kayo dito ng realization, Cancer, no? One day, marirealize ninyo na hindi pala totoo ang mga iniisip ko. I have that power, no? I have that personal power na gawin ang gusto kong gawin, no? Magdesisyon ako para sa sarili ko. So, there could be, because meron tayong mga downloads, no? May divine guidance kayo. Kaya siguro one day, may isip ninyo yan. All of a sudden, you will get that epiphany at may isip ninyo na you need to take action now, no? You can decide for yourself, no? So, siguro one day, paggising ninyo, iba na yung naiisip ninyo, iba na yung direksyon ng isip ninyo. Kaya maglalakas ng loob na kayo na umalis sa sitwasyon na to. Kasi alam ninyong nahihirapan na kayo. Alam ninyong marami kang restrictions. Alam ninyong hindi kayo nagiging malaya na dyan. You're very toxic na ang kinabibilangan mong sitwasyon. Kaya one day siguro, no, maglalakas ng loob ka na, kaya ka aalis na dyan because siguro, 'di ba, may gabay sa iyo ang universe at maaring yun ang isinasabuhay mo na sa ngayon. So good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. Thank you for watching Lemon Light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Scorpio. We have Ace of Wands, beautiful energy, dahil ito ay new beginning energy. So, meron ditong fresh start, merong sisimulan kayong bagong something, no, sa buhay ninyo. This could be opportunities na parating sa inyo. Opportunity for bagong trabaho, for bagong career, bagong negosyo, wherein maha-highlight dito yung passion ninyo. Wherein maha-highlight dito yung talents, skills, or gifts ninyo, no? So, you will be excited dito. You will be very excited kasi maaaring kung ano man ang opportunity na to na parating, Scorpio, this could be the opportunity na talaga namang magha-highlight, no? Or magdi-display, mag-cater ng inyong mga talents, skills, or gifts, no? Ito yung, kumbaga, yung passion ninyo. Magagamit nyo na, mailalabas nyo na. So, we have 9 of Wands. Ayan, 9 of Wands is an energy of perseverance, no? Kaya, feeling ko dito, magtsatsaga kayo, magsisikap kayo, no? Dahil siguro itong opportunity na parating sa inyo dito sa Ace of Wands, ito yung opportunity na siguro matagal na ninyong hinihintay, matagal na ninyong minamanifest, at ngayon na parating na siya, talagang magsisikap kayo, magtsatsaga kayo, no? Hanggang sa marating ninyo kung ano man ang goal ninyo dito.
So, good luck to that. We have 5 of Swords. Merong internal conflict, no? Dito si Scorpio. Siguro, ano to, Scorpio, multiple opportunities ang parating sa inyo dito at maaaring malito kayo kung ano yung pipiliin ninyo. Maybe malito kayo dito kung alin yung ipipick ninyo. Kasi siguro hindi lang ito isa, maaaring 2 or 3 opportunities na dadating at maybe they are all equally good, no? Equally appealing siguro sa inyo. So most of them siguro talaga namang sila, pare-pareha sila na gusto ninyo. Kaya maaring nagkakaroon kayo dito ng hirap, no, sa pagpipili, no, making your choice kung alin yung kukunin ninyo, no, Scorpio. So good luck to that. What else? We have 5 of Wands. Ayan. So there is competition, no, there is competition. So since this is 5 resonates with change at meron tayong 2 5 na magkasunod. So that is synchronicity, Scorpio. I suggest po, please look up for the meaning of number 55 for more guidance, okay? So, dito may internal conflict kayo. Dito merong competition, no? So, siguro, kung ano man itong opportunity na to, hindi lang kayo yung magiging aplikante dyan, hindi lang kayo yung magiging interested sa opportunity na yan or offer na yan. Siguro, maaaring na-offer yan din sa inyo, maaaring na-offer din yan sa iba, no? Kaya naman siguro merong competition dito. And you know, no, siguro na marami din ang interesado dyan. So what else? We have the Hermit energy. You may need to put yourself into solitude dito para makapag-reflect kayo, para makapagnilay-nilay kayo. And that is what you really need, lalong-lalo na dito sa 5 of Swords, mukhang meron kayong internal conflict. Mukhang meron kayong hindi naiintindihan within yourself. Hindi ninyo ma-figure out kung alin yung mas gusto ninyong gawin or kung ano yung pipiliin ninyo, 'di ba? So, posible, Scorpio, na ito yung makakabigay linaw dito sa kung ano man yung pipiliin ninyo, kung ano yung iniisip ninyo dito, no? So, you may need to put yourself in solitude, put yourself in stillness, spend time alone muna para walang istorbo, wala munang gadget, no? It won't take long, you know, 'di ba? Para sa pag-meditate, pagre-reflect, it won't take long. At pasasaan ba't magkakaroon din ng kahit papano kalinawan sa inyong isipan. You are going to be able to take to the right direction. You'd be able to figure out kung anong direction dito ang dapat mong tahakin. So, we have 10 of Wands. Ayan. So, this is an energy of ending and beginning. Dito naman sa 10 of Wands, ang iba sa inyo dito, maaaring ito rin isa sa mga dahilan pa rin ng inyong internal conflict kasi maaaring dito pagod na kayo, no? Pagod na pagod kayo sa inyong sitwasyon. Dito, you want to put an end to whatever it is that is stressing you out, kung ano yung nagde-drain ng energy ninyo. So, gusto na ninyo ditong ibaba ang lahat ng pabigat, no? Sa buhay ninyo. This could be anything, no? This could be in any area of life. Posible na ito ay trabaho, career ninyo, pamilya, relationship. So, it could be in any area of life, but definitely, may hirap, may pagod, may exhaustion na kayo na nararanasan dito. Kaya, you want to put that to rest, no? Gusto na ninyong tigilan, gusto nyo nang magbago ang inyong sitwasyon. Kaya, ibababa nyo na yan kung ano ang mabigat, tutuldukan nyo na yan, maaring hihingi kayo dito ng tulong, maaari din naman na hindi, maaring mag-aano kayo dito, hihingi kayo ng assistance from other people, or maaring mag-quit kayo, no? As iniiwanan ninyo kung ano man ang sitwasyon na ito. So, what else? We have 6 of Swords. You are going to definitely remove yourself, no, from this situation. This is very toxic na siguro. This is very unhealthy na sitwasyon. Kaya magdedesisyon kayo dito na it's about time na para iwanan nyo na, isara nyo na ang pinto ng kung ano man ang bagay na yan or sitwasyon na yan. Okay?
Six of Swords energy, you are walking away from something dito na toxic na, hindi na yan nakakabuti sa inyo, hindi na yan healthy para sa inyo. Kaya kahit mabigat man sa loob ninyo, but you are choosing yourself, that's why tatanggalin nyo na ang sarili ninyo dito. Physically din, no? Mentally and emotionally, para maghanap kayo ng bagong lugar, bagong sitwasyon ninyo na magiging peaceful kayo, magiging masaya kayo, magiging malaya kayo. Mahahanap ninyo ang harmony within yourself. And you are heading towards the light dito, nasa Six of Swords. Mahahanap ninyo dito kung ano ang para sa'yo na lugar kung saan magiging tahimik, tranquil, and ma-experience ninyo ang serenity. So, there is also, dito, travel, no? May travel dito na gagawin kayo, Scorpio. So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Pisces. Paunang mensahe po ninyo ay Eight of Swords. Ayan. So, there is an illusion dito, no, na pinaniniwalaan ninyo within yourself na siguro powerless kayo, hindi ninyo kayang gawin kung ano ang iniisip ninyo, wala kayong kapangyarihan, wala kayong resources, no, to carry out kung ano man yung ideas ninyo or plano ninyo. So, siguro ganun ang ganap ng iba sa inyo dito. But, that is not true, no? That is not true. Kasi yung Eight of Swords energy, this is just an illusion. Kung ano man ang iniisip ninyo dito na hindi ninyo kaya, or whatsoever, no, na negative thoughts ang iniisip ninyo dito, that is not true. Okay? Maaaring yan ang naiisip ninyo dahil siguro sa mga negative comments din ng mga tao sa paligid ninyo, maaaring ini-intimidate kayo, maaaring ini-intriga kayo, kaya tuloy ang paniniwala ninyo sa sarili ninyo ay kung ano na yung sinasabi sa inyo ng mga tao, no, na nasa paligid ninyo. But rest assured that that is not true, no? Kayo lang ang tanging nakakaalam kung sino kayo, ano talaga ang mga capabilities ninyo, ano yung mga talents, skills, and gifts ninyo. Only you knows, 'di ba? Kung ano ang capabilities ninyo, ano ang kakayanin ninyo, ano ang mga kaya ninyong gawin. Okay? Kaya huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Okay? Kasi maaring merong mga, alam mo yun, yung tinatry kayo na i-influence kayo on a negative way. So huwag kayong maniniwala dyan. Four of Wands, there is a celebration coming up for some of you. Isang pagtitipon, family reunion, reunion with friends, with former classmates, siguro, or maaaring meron ditong kasalan, no? Meron ako naririnig na bachelorette party, kaya maaaring ang iba sa inyo is going to attend a bachelorette party, or siguro kayo yung mag-host. It could be a surprise, diba? For you, maaaring ganon din ang ganap. Definitely, ang iba sa inyo dito is going to travel pa from from ibang lugar para umattend, no, sa sa handaan na ito or sa okasyon na ito. So what else? We have Four of Pentacles. So there is a synchronicity right here, Pisces, we have double 4. So I suggest po, please look up for the meaning of number 44 for more guidance, okay? So sa Four of Pentacles naman, you are holding on too much dito, no? Holding on too much. Siguro, pera to, no? Pera. So, siguro meron ditong imbalance pagdating sa pag-manage ng inyong resources. May imbalance sa pag-manage ng inyong pera. Maaaring ang iba sa inyo dito, extremes, no? It's either super hold on kayo sa pera ninyo at ayaw ninyo man lang mag-donate, ayaw ninyong gumastos, kahit i-treat ninyo siguro ang sarili ninyo, so maaaring pahirapan, no, ang paglabas ng pera. Posible din na ang iba sa inyo dito sobra namang, alam mo yun, yung
labas ng pera to the extent na hindi ninyo na monitor yung expenses ninyo. So, posibleng may ganun din. So, imbalance ang napipick up ko dito sa Four of Pentacles na to. May kailangan dito na merong budget plan, kailangan na may financial plan dito para meron kayong susundan, meron kayong reference para mamumonitor ninyo ang in and out ng inyong pera so that you can manage your money wisely. Okay? So, what else? We have Two of Pentacles. Ayan. So, Two of Pentacles naman, parang multitasking ang ganap dito ni Pisces. Maaring you are doing a lot of different things dito at maaring may imbalance talaga, no, dito sa inyo kasi maaring you are focused on one or two things only, tapos meron kayong mga other areas of life na nani-neglect ninyo, hindi na ninyo napapansin, hindi ninyo nabibigyan ng oras, no? So, posibleng mayroong ganap dito ang iba sa inyo. There could also be decision, no, na kinakaharap ang iba sa inyo. Maaaring related yan dito sa pera, no? Maaaring financial decision ang kailangan ninyo din gawin dito and you can't figure out kung ano yung tama ninyong gawin. We have full energy. This is a new beginning energy. This is exciting kasi ibig sabihin nito, no? Meron kayong sisimulang bago. You're entering a new phase in your life, pero it will require you to get out of your comfort zone. It will require you to take an adventure dito, no? Kasi maaring kung ano man ang papasukin ninyo dito, this is totally new for you, no? This is an uncharted territory for you, Pisces. So, posibleng gano'n ang sitwasyon dito ng iba sa inyo. Kaya, congrats pa rin because maglalakas ng loob na kayo dito na gawin or subukan ng mga bagay na never pa ninyong nasubukan, no? Parang ngayon, mas matapang na kayo, mas matibay na ang inyong dibdib, kumbaga, no? At gagawin nyo na kung ano yung gusto ninyong gawin. So, we have Nine of Wands. Ayan. So, dito sa Nine of Wands naman, this is about perseverance, no? Kaya, it feels like to me na this is still related with the full energy. Kasi even though this is bago para sa inyo, kung ano man ito, this could be in any area of life. Maaring bagong trabaho yan, bagong career, bagong negosyo, bagong relationship, bagong lugar na pupuntahan ninyo. It could be anything. But whatever this is na you're going to enter sa ngayon na totally new for you, ano man ang mangyari dyan, ano man ang mga obstacles kung meron man kayong ma-encounter dyan, you know what? Feeling ko dito, you're really going to persevere hanggang sa makarating kayo sa inyong tagumpay. Hanggang sa marating kayo doon sa inyong goal dito, no? Kaya good luck po. So, what else? We have Three of Swords. Ayan. So, Three of Swords, merong sakit, merong heartbreak dito kayo na nararanasan or naranasan na kasi wala nang fresh blood sa heart. So, most likely, tapos na to, no? Natapos na ang chapter na to sa buhay ninyo. Nasaktan kayo in the past. You may be betrayed. You may be lied to, no? Or kung ano pang klase yung mga pangluloko sa'yo. Siguro ang nagawa sa inyo ng mga tao sa paligid ninyo. But, ngayon hating-hati ang puso ninyo, no? At ngayon sana papunta na kayo sa healing process or maybe nga nasa healing process na kayo kasi merong mga tahi-tahi na yung heart. Although meron pang mga natitirang wala pang tahi. So talagang parang nasa gitna kayo ng healing process and maybe meron na namang nakapag-ano sa inyo dito, nakapag-remind. Siguro merong na-witness kayo or nalaman kayo na balita or information na parang gumising na naman, no, sa heart, ninyo, sa heartache ninyo. Kaya parang gusto na naman ninyong mainis or inis na kayo, parang gusto ninyong sumigaw, maggalit, yung ganon, ano? So parang napukaw, no? Napukaw na naman ang natutulog na ninyong damdamin dito regarding this heartache. So, Pisces, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.